Ay, nako, medyo bad news. Nako, talagang powerful si Tamba. Banggitin mo na lahat, wag lang si Tamba. Dahil kapag binanggit mo pangalan nito, lahat mangyayari, ayan, isa-isang nawawala. Katulad na lang nito ni Chis Escudero, ni Senator Dante Marcoleta, isipin nyo yun mga kababayan. Si Senator Dante Marcoleta ang nag-iimbestiga, wala naman siyang kapakinabangan. Sana pala kung makikinabang lang siya, noong pa yung 18 years na siya sa congressman. Nga? Ibig sabihin, wala siyang kapakinabangan dito sa ginagawa niya. Hindi naman siya binabayaran dito. Pero ba't siya tinitibag? Siyempre mo, nag-iimbestiga lang si Senator Marcoleta. Siya pa yung masama. Tila yata lahat gumagawa ng mali. Aba, may kasalanan lang si Marcoleta. Oo, yun napapansin ng karamihan sa lahat ha. Para bang sa investigasyon na to, masamang-masama pa si Senator Marcoleta, ang mabuti si Romualdez at si Saldi. Di ba? Hindi naman natin sila pagbibintangan eh. Yung ayaw magpaliwanag ni Saldi, may insertion, si Senator Marcoleta pa ang masama ngayon. Oo, may mga page ako nakita. Ba't daw iimbestigahan si Saldi ni Marcoleta? Yung budget niya gagamitin lang daw yan. Titindi ng mga pagmumukha ng mga to. Di ba? Hindi na sumasampalataya yan. Pagsamba na yan sa mga politiko. Sinasamba nyo na ang politiko niyan. Tama't mali ang ginagawa ng politiko. Ganyan kayo. Ito pa. Sabi niya, ito marami Ito may bagong balita. Magalong nag-resign sa ICI. Yung investigasyon na Independent Commission for Infrastructure. Ang balita daw kasi, si Magalong, advisor lang, hindi pwede mag-imbestiga. So siguro, sabi ng hinala ng iba, chismis ng iba, nababasa-basa din natin, na ito daw si Magalong hindi na nakatiis sa pressure na nagaganap sa Malacanang. Sa palasyo, ang dami ng pressure sa kanya. Siguro, sabihin ba naman ng presidente sa kanya, hindi magampanan ni Magalong yung tungkulin niya habang nasa ICI siya. Yan ang bali-balita ngayon Hindi ko pagkakamali baka daw hindi kayanin ni Magalong ang pagiging mayor niya, papabayaan niya yung pagiging mayor niya doon sa Baguio. Itinulad nyo naman sa inyo yan, sir. Kung kayo ang paniniwala ng taong weak leader kayo, huwag nyong gawin kayo Magalong tong weak leader. Si Magalong mag-iimbestiga. Bakit ganun? Pag malapit na matuklasan kung sino yung tutumbukin, magkakaroon ng anomalya. Si Marcoleta, binulungan daw si Orly. Peki daw yung notaryo, umatras yung pumirma. Wala naman palang pakialamin notaryo. Basta importante, nakapanumpa siya at nilalaman ng statement. Diba? Ang daming abirya Yung malapit na matumbok na diba, ni Marcoleta Diskaya, bigla nagpalit ng liderato. Pati blue ribbon, palit. Diba? Yung malapit na matumbok ni Magalong, eto na siguro inala ko palit na kagad, resign. Bakit ganun tuwing matutumbok na lang to? Subukan nyo tumbukin si Tamba. Tignan mo, papalitan kagad kayo ng administrasyon. Kahit mayor ka lang, aalisin ka dyan. Napaka-powerful na itong taong ito. Di ba? Ayaw banggitin ni chairman ng Blue Ribbon Committee ngayon, ni Ping Lacson. Bakit ang pinatutungo ng pansin yung pagkakamali kuno ni Marcoleta? Hindi naman nagkamali siya Notaryo yun. Na wala naman, kahit wala pala noon, basta nakapanumpa ka sa Senado, nandun nakita ng buong sambayan ng Pilipino, mas effective yun kaysa sa notaryo. Ibig ko palang sabihin, sabi ni Topacio, ni Ferdinand Topacio, mas mataas ang notaryo kaysa Senado? Ganun ba ibig sabihin nun? Yun ang gustong palitawin Bakit pinitutuon naman pansin niya, Ping Lacson? Dapat sa'yo, yung Romualdez, patawag mo dyan para matapos na. Yan ang gusto ng taong bayan. Kaso hindi mo ginagawa yan. Dapat sa'yo namumutawi sa bibig mo yan na ipatawag si Romualdez. Hindi galing kay Marcoleta, hindi galing kay Magalong, hindi galing kay Toby Chanco. Dapat sa inyo kasi kayo Blue Ribbon. Di ba sabi ni Soto, kayo magaling mag-imbestiga? Ba't din nyo magawa yan? Di ba? Nagbitiw sa pwesto si Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure, effective immediately. Ito ay matapos utusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang legal team na suriin appointment ni Magalong kasunod ng mga alalahanin na posibleng conflict sa interest. Woo! Ginawa mong mahina pa! Yung tao. Itulad niya sa kanyang sarili, mahina, weak leader. Totoo. Magalong, magaling to, kahit pagsabay-sabay niya, kaya niya. Kaso siguro, gusto rin ata ni Magalong, umalis na rin. Kasi niya, baka, hinala ng iba, chismis na naman to pero may point na maaari na
na pressure ito. Tinitibag lahat si Chis tinibag. Ha? Yung bato, gusto ipadampot sa ICC. Ha? Si Padilla, pati yung flag ceremony, sinisiraan. Ha? Si Bongo, ganun din. Yung Joel, pati Jinggoy, lahat ng Duterte sinisiraan Sila lang magaling Pag sila, yung taong bayan sa kanila, dun. Ganyan kayo. Kahit alam nyo, pinagtatakpan yung mali, basta disipulo nyo, basta sinasamba nyo yung politiko, wala kayong pakialam. Ha? Pero pag malapit na matumbok yung pinaka-mastermind, ililihis nila. Kundi usapan, pati story, release nila. Hindi, wag nga tayo ko ito Pangatlo, pag may pangatlong pagdinig dyan na humarap ulit at si Tamba ulit ang binanggit, tamo hindi nila paniniwalaan yun. Maniwala kayo sa akin. Pero pag may hinarap dyan, binanggit, si Revilla po, si ganito po, paniniwalaan kagad nila yun. Tignan nyo, ganyan nangyayari dyan. Diba? Magalong, baka ito sa hinala ng iba na si Magalong daw na pressure na, kaya wala na pong ibang natitira ngayon na matinong mag-iimbestiga. Walang iba, kundi si Senator Rodante Marcoleta. Matibay, napilit nilang tinitibag. Hindi nila matibag-tibag bakit? May pader na malaki na hahadlang sa kanila. Hindi nila kayang tibagin yun. Kahit anong gawin yun, hindi nyo kayang, kahit pagtulong-tulungan yung buong politiko, hindi nyo kayang tibagin. Si Senator Rodante Marcoleta. Diba? Ito, mga idinawit umano'y kickback scheme, itinanggi ng mga paratang. Ito, pakinggan nyo si Romualdez, nagsasalita siya. Kung ikaw pinagbibintangan si Romualdez, dapat humarap ka sa Senado. Hindi kung sino ka dyan. Nakikibalita ka lang niya, hindi naman formal yan Humarap po kayo sa Senado, doon nyo patunayan, at yung mga nagturo sa inyo, harapin nyo. Madali lang yun kung gusto nyo malinis. Pero kung niniwala kayo na hindi yun ang paraan, apektado po talaga. Hindi may iwasan ng buong Pilipino na mag-isip na laban sa inyo, tungkol sa inyo. No? Ito, painggan nyo. Congressman Zaldico na pinalagan ni House Speaker Martin Romualdez ang mga paratang sa kanya ng dating security detail ni Congressman Zaldico na si Orly Guteza na may idinedeliver sa kanyang maleta ng pera na kickback umano sa mga flood control project. Git ni Romualdez, ang testimonya ng testigo ni Senator Rodante Marcoleta ay isang katha lamang. Desperado na raw itong hakbang para iugnay siya sa kickback scheme. Sino naman, desperado daw siya, desperado hakbang. Bakit naman magiging desperado sa'yo? Sino ka ba? Bakit naman iugnay sa'yo? Sige nga, sino ka ba? Kay Senator Rodante Marcoleta, bakit ididesperado ka? Bakit? Bagsak ka sa survey. Alam naman hindi ka man sa pagka-presidente. Ba't naman desperado sila sa'yo? Pabagsakin ang administrasyong Marcos? Hindi. Na tumutulong nga si Rodante Marcoleta, yung sabihin ni Marcos, imbestigahan Ba't babagsakin? May narinig ba kayo papabagsakin ng presidente ni Marcoleta ang Wala nun! Di ba? Di ba kababayan, isipin nyo? Para lumalabas si Marcoleta pa ang masama, nag-iimbestiga. Di ba? Nawala naman daw talaga. Pilit na pilit daw yan. Nanahimik nga raw siya bilang respeto sa proseso, pero dahil daw nadawit ang pangalan niya sa kontrobersya, lalaban daw siya. Di lumaban kasi. Ang paglaban niyan, sir, pagharap mo sa Senado, hindi yan dyan sa social media o pag-imbestiga ka sa mga kung kanino-kanino. Ang laban niyan, sir, eto tatlo lang. Apat lang. Yung Diskaya, wag na yon. Konti na lang yon. Si Orly, si Marcoleta, si Romualdez, magharap-harap kayo sa Senado. Tignan natin. Kung talaga effective yung sasabihin mo. Pero may ebidensya. Git pa niya, kahit kailan daw, hindi siya nagnakaw ng pondo ng bayan. Hindi niya raw kailangan ng perang galing sa masama. Pumalag din si Congressman Eric Yap na idinawit din ni Guteza na nag-deliver daw ng pera sa bahay ni Ko. Git niya, hindi siya tumanggap o nag-utos na maghatid ng pera kaugnay ng mga flood control project. Wala raw itong katotohanan. Alam mo, paulit-ulit tayo dito Paguloko tayo ng mga investigasyon Kami nga mga vlogger, ordinaryong tao, sinanay si tatay sa bahay lang. Naiisip yung mga bagay na pwedeng gawin. Alam mo pwedeng gawin? Ano unang gawin? Nasa Forbes pa o mga subdivision na mamahalin yan. Imposibleng walang CCTV yan. Bakit hindi mag-search warrant? Mag-issue. Mag-search warrant kami Yung bahay ng Saldi, sinarahan, di ba, ng puti? Yung ba't siya nagduda? Nagduda yung mga vlogger Pero tong politiko na galit na galit kay Marcoleta at ibang mga opisyales at ibang mga napapakita ng ibang vlogger na pasikat galit na galit kay Marcoleta. Pero ba't kayo kay Saldi
nakatakip ba din yung pinuna. Tapos hindi pa umuwi si Saldi, yung pinuna. Kasama pa yung yung company niya. SunWest ba yon? Sun City ba yon? Hindi pa pinupunahan nila. Obvious na kasama siya doon eh. Bakit niyo pinatawag? Sige nga. O, tapos sasabihin niyo si Marcoleta nakikipag-usap kay Orly? Alam nyo, totoo. Huwag kami. Alam namin, mga tatay, nanay dyan, totoo. Ang dahilan kung bakit ayaw nyo. Diba? Alam nyo talaga, yung ginagawa nyo, yung galit nyo kay Marcoleta, walang kinalaman niya sa investigasyon ngayon. Galit kayo kasi napasara kayo. Galit kayo kasi si Marcoleta palaaway lagi kasi nga gusto ilitaw yung totoo. Nasanay kasi kayo sa mga nakaraan mga senado, mayor, gobernador, paulit-ulit ang gawain, wala naman nangyayari. Kasi kung may nangyari man noon pa man, may natuklasan ng mga kurakot. Wala, ang alam lang namin, ang alam lang ng taong bayan, oo sige, okay, may kurakot sa bansa. Pero walang kumikilos. 'Di ba? Walang pinagkaiba yan dun sa pangarap ko magkaroon ng kotse, pero hindi ka kumikilos. Parang ganun lang 'yon. Hanggang pangarap lang kayo lagi. Ngayon si Marcoleta kumikilos, binabakpakan nyo. 'Di ba? Kahit alam niyo totoo talaga, ang totoo talaga, hindi naman talaga, alam niyo talaga sa puso't isipan nyo, hindi naman siya nakikipag-ugnayan kay Diskaya at hindi naman niya binulungan si Orly. 'Di ba? Pamuntos lang niya yung ginagawa mo, panabla. Ibig sabihin, kung meron kami sa Congress, meron din kayo sa Senado. Meron mo lahat sinisilipan ng butas. Lahat sinisilipan. Hindi ko sinabi mga senador malinis Sinisilipan na, Marcoleta, wala tayong masilip kay Marcoleta. Ano kaya masusilip natin? Hindi naman kurako to. Teka, ano to sa religion niya wala rin. Paano natin iugnay ito? Alam ko na. Protector ng Diskaya. Tapos, Orly, ginawa ng yung notaryong peke. Pag peke yung notaryo, peke na rin statement. Ganyang kahihina mga utak ng mga yan. Pag peke pala notaryo, peke na rin statement. Ibig sabihin pala yung ID mo, pinanotaryo mo, tapos mali yung pumirma, peke na rin yung ID mo. Hindi ka na rin nag-exist sa mundo kasi peke ka. Ganun ibig sabihin nila. Di ba? Ang hihina nito, kahit kayo, 10 milyon kayo, makipagdebate sa akin. Hindi kayo mananalo sa akin, sabay-sabay basta Biblia pag-uusapan. Di ba? Sa kakatwiran. Hindi kayo mananalo sa akin. Di ba? Ganyan kayo hinaya. Kasi, doon pa lang ang hihina na nila Doon pa lang ang hihina na nila. Napakadaling bagay na iisipin mo lang. Hindi pa nila lubos maisip. Yan kasi ang resulta ng mga ibang tao sa atin, nagkakape tuwing umaga. Hindi nagkakain ng kanin. Kaya yung nutrisyon papunta sa utak natin, hindi nakukulangan tayo. Totoo. Pakinggan nyo. Kung magkakaroon ng pagkakataon, haharapin daw niya si Guteza pero sa tamang forum daw kung saan marerespeto ang kanyang mga karapatan. Si Senator Chis Escudero iginit na mukhang may planong siraan ng Senado at mga senador para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mga tunay na sangkot sa katiwalian. Sabi ni Escudero, bakit puro senador ang itinuturo? Bakit daw hindi binanggit ni Bernardo sina Congressman Martin Romualdez at Zaldico? Pag binanggit niya, tatanggalin na siya. Ganun yan. Kung sino man nakaupo ngayon politiko sa Pilipinas, pag binanggit pangalan ni Romualdez, tatanggalin yon. Maniwala kayo sa akin. Ikaw nga, Chis, tinanggal Si Marcoleta nga tinanggal Tapos siyempre, ang masama lahat ayon sa POS si Marcoleta daw ang dahilan kung bakit may kurakot sa Pilipinas. Sipin mo yan. Ligaw na ligaw Satanas sa lahat Di ba? Sipin mo yan. Bakit daw? Dahil pinatakpan daw ni Marcoleta yung mga Duterte na totoo na nung rap talaga. Hindi daw talaga Marcos. Yung mga flood control daw ngayon kaya binabahayan, sumpa daw yan kay Duterte na una daw. Tignan mo yan. Grabe. Napaniwala sa sumpa. Samantala isang Erwin nyo dyan, bend the law. Ngayon mo i-bend the law yan. Yung sinasabi mo. Yung notaryo na yan, i-bend the law mo yan. Sabihin mo, walang batas-batas yan dito. Yung notaryo na yan, hindi kailangan yan. Basta nakapanumpa ka sa Senado. Ang nakapagtataka, bakit si Ping, hindi mo na lang dinipensahan bilang ikaw nasa committee mo, yung si Orly, nanumpayan sa committee mo. Ikaw ang pangunguna dyan. Ba't di mo lamang sinaway? Suggest mo, sabihin mo sa taong bayak, okay lang, walang notaryo, basta nakapanumpa naman yan sa Senado bakit di mo sabihin yan? Alam ni Ping yan. Alam ni Ping yan. Ayaw niya lang alamin kasi nga hindi papabor sa kanila. Di ba? Alam nyo kasi kasiraan ni Marcoleta yan. Pero kung pabor sa inyo yan, aangkinin nyo kapurihan yan. Maniwala kayo sa akin.
Magsasampa raw siya ng reklamo laban kay Bernardo dahil wala naman daw basehan ng mga paratang. Nagulat at ikinalungkot naman daw ni dating senador at ngayon Makati Mayor Nancy Binay ang pagdawit sa kanya sa anomalya. Wala raw itong katotohanan. Ginagamit lang daw ang pangalan niya para malisa ang atensyon sa mga totoong dapat panagutin sa issue. Si Executive Secretary Lucas Bersamin naman, mariin din pinabulaanan ng paratang na may naghatid sa kanya ng 15% na Wala nagnakaw lahat. Wala nagnakaw. Diskaya, ninakaw niya lahat pera. Pati Henry. Ninakaw lahat ang pera. No, si Marcoleta lahat may kagagawa nito lahat. Yan ang gusto niyo marinig, di ba? Yan ang gusto nila marinig. Yung gusto lang nila marinig. Di ba? Oh, dami siya sabi. Kagagawan daw ni Marcoleta lahat to. Yung pag wala daw Marcoleta, ang investigasyon siya na tumbok na. Sino na tanongin mo? Sino na tutumbok? Sino tutumbok? Wala daw iba talaga nagnakaw sa Pilipinas, Duterte lang daw, hindi BBM. Kasi daw, ang Marcos, hindi daw magkukusa mag-investigasyon yan kung siya may administrasyon niya, may kurakot. Ibig sabihin, Duterte pa daw, si Raulo, biruin mo kung wala daw Marcoleta, ang kaso daw solved na dahil Duterte daw ang tuturo ng lahat. Ba't daw magtuturo sila Romualdez? Si Raulo itong mga to, nasisiraan ng bait ng mga to. Nasisiraan na po, mga kababayan. Yung mga sasabi nun. kickback para sa 2.85 billion pesos na proyekto. Git niya, walang kinalaman ang Office of the Executive Secretary sa paglalaan ng pondo para sa mga proyekto ng DPWH. Habang si DepEd Undersecretary Trajib Olaivar na pinangalanan din ni Bernardo, itinanggi. Show up today. Wala pa kasi. DepEd Undersecretary na itinang ang para. Wala pa. Ito sa atin lang tayo nagbibigay opinion lang. Bibigyan natin reaksyon ng video mga ating pinapakita. Isang pagtuturo, isang news, isang pagpunahin, pag mali, banatan pag mali. Punahin pag mali, banatan din. At pag tama, purihin. Di ba? Ngayon, sa pag-uusap na to, gusto kong ipahalata sa inyo yung pinagkaiba ng realidad na sa tamang pag-iisip at sa hindi. Di ba? Ayan si Boeing mismo nagsalita na yung notarized niya, painggan nyo Kasi yung Gutesa affidavit pala, ang lumalabas, he didn't show up today at gusto namin iklaro lahat. At kasi nga, kahit nasabihin natin may issue ng notarization, the fact that it is a sworn statement delivered under oath in the Senate makes it an official statement pa rin. Ayan naka-under oath yun. Bali, disregarded lang yung affidavit. But as part of that affidavit that was read, he wanted to enter the Witness Protection Program, and I told him yesterday, I'll be here at 9:30. Punta ka na para mag-usap tayo. In the end, I think he said that he can defend himself. But witness protection is not just that. It's about being a part of it because he'll be confessing to be a part of the crime. Sana light, accessory lang siya. Pero kung talagang credible siya, kasi marami rin naman mga tanong na papasok tungkol sa mga narration. Yung marami mga tanong na pumapasok. Alam mo sa video na yan, dami nag-comment. Libo nag-comment. Alam mo sabi, bakit wala si Orly? Ba't ayaw mo tumanggap ng WPP? Bibigyan ka na nga Ka-abnormal na ng mga to. Yung Diskaya ayaw nyo bigyan ng WPP. Ngayon ito si Orly, hindi na pumunta, gusto nyo bigyan ng WPP. Ang titindi ng mga to. Gusto talagang palitawin nila. Ayaw nila talaga mapunta yung usapan dun kay Tamba. Ikain niya, bibigyan ng WPP. Ayaw. Kaya nga niya ipagtanggol sarili niya. Pakilam nyo, ayaw ng WPP. Kaya niya ipagtanggol. Ibig sabihin, pag may lumabas sa akin, lalaban din siya. Matapang si Orly, di katulad nyo. Di ba? Nagtataka ako Ay nung maliit ng 48 kilos, parang I've never seen that or heard of that. And 46 of that was 3 tons of money. Marami kang math na pwedeng gawin. Kaya we really have to talk to him. O kailangan nila naman siya mag-vet. Kasi if the DOJ or the Ombudsman will prosecute him, those facts will still be important. Doon sa panghuli na yan. Ito, bibigyan natin yung reaction dito ulit Ito yung paliwanag kay Diskaya. Pati sa lahat-lahat na rin. Kaya talaga si Senator Marcoleta lang siya na ang binabakbakan ngayon. Sabi ng iba, chismis, si Magalong na buwaba na. Laglag na. Si Toby Chanco hindi pinapakinggan. Diba? Yung mga sasatat sa social media, ayaw nilang pakinggan. Si Senator Marcoleta, naghayag to kagahapon sa asaga ng mamamayan.
hindi ni-re-upload ng sino ang vlogger. Wala. Dahil lalabas ang katotohanan mapapaya sila na yung notary pala, pwedeng wala yon. Pwede pa lang, doon sa sumpa pala sa Senado, pwede na yon. Hindi nila binabalita yun sa TV. Walang nagbabalita ng ganyan. Kasi, alam nilang tama sinabi ni Marcoleta Gusto nila manatili sa isipan ng taong bayan na mali si Senator Marcoleta. Ayaw nilang ibalita yan. Maniwala ka. Kasi doon sa panghuli, doon nadidetermine ng isa pa, yung laging pinupukul sa inyo, minsan na naipaliwanag na natin ito, pero sa kabatir ng higit na nakararami, nag-aabogado raw. Isa pa, pero sa kabatir ng higit na nakararami, nag-aabogado raw kayo kay isa pamilya Diskaya at para bagang pinoproteksyonan nyo raw po sila. Ano ba ang opisyal na sagot nyo sa palatuntunan sa ganang mamamayan, sir? Hindi po ako nagpo-protection sa kanila. Kung mapapansin po ninyo, yun lamang pong titulo ng batas na yun, Witness Protection Program and Benefit. Hindi sir, kaya niya sila pinapoproteksyon kay Marcoleta, kay Diskaya, para iisipin ng taong karamihan na lahat ng plano ni Marcoleta, ni Diskaya, sa sayo, para magkaroon ng kaguluhan sa pag-iisip na anya, hindi kami naniniwala binanggit niya si Romualdez, hindi. Kasi proteksyon siya ni Marcoleta Ayan ang isipin ng tao. Napakawalang niya, di ba? Program. Sino po nagpo-protekta? Yung batas po Di ba? Witness Protection and Benefit Program. Nag-apply po sila, nakiusap, yun ang po nakalagay sa Section 4 ng batas, kapag nag-apply sila, natatakot sila sa kanilang kalagayan. Yung pong chairman po, ako po yung chairman noon, kaya sinunod ko lang po yung sinasabi ng batas dahil nagpapatulong sila na makover ng witness protection. Okay. Kaya lang nagkaroon ng problema yun kasi merong nagsasabi na kamukha na sinabi nga lang nauna na Secretary of Justice na kailangan magsoli muna. Ang sabi ko sa kanya, walang nakalagay na requirement na gano'n. Pero hindi ako laban sa pagsusoli. Hindi sir, sinasabi nila magsoli muna kasi alam nila hindi mangyayari yon. Oo, alam nila. Ipinapasok tayo dun sa sitwasyon na alam nilang hindi mangyayari. Magsoli muna anya bago protection. Kasi ang hinihingi ng Diskaya, protection bago siya umamin ng impormasyon. Tama? Di ba yung pagkakataon na yan? Ngayon, iniisip ng mga nagpapakaso kay Romualdez, iniisip nila na, oy, teka muna, aamin itong Diskaya pag nabigyan ng protection. Anong pinakamabisa para hindi umamin yung Diskaya? Di wag bigyan ng protection. Kasi sabi ng Diskaya, pag aamin lang sila, pag nabigyan ng protection. Ikaw, aso ka ni Romualdez, wag mong bibigyan ng protection yan. Sinaryo lang, halimbawa lang to, wag mong bibigyan ng protection yan. Kasi aamin yan. Paano, anong iisipin natin paraan para hindi siya mapaamin? Ganito gawin mo. Yung bagay na papagawa natin na hindi niya magagawa. Alin yun? Tatalon sa building? Hindi. Papakain ng madumi? Hindi. Anong gagawin natin para hindi siya kumagat sa mapaamin siya? Ipasaoli mo yung pera, hindi nakaw. O, maniwala ka. Wala naman talagang nagnakaw na sinoli yung pera Kaya hindi kaya mako-corner yan. Tapos, ang maganda pa nito, package pa nito, si Marcoleta mapapasama pa. Lalabas na pinoprotekta niya si Diskaya. Di yung kaso ng nabanggit ni Diskaya, di wala na. Ganyang kasimple. Yun, di ba? Storya ko lang yan. Yes po, yun ang liwanagin. Akala kasi hinaharang yung sa ulisan. Hindi ko hinaharang. Ang gusto ko lamang, kung ano yung sinasaalang-alang ng batas, kailangan nating to pa rin na walang labis, walang kulang. Hindi pwedeng i-bend the law. Yung pagsusoli. Hindi pwedeng i-bend the law. Di ba? Ginawa ka tampukan ng katatawanan. Yung pagsusoli kasi, kalimitan, kung hindi man lahat, doon sa panghuli na yan. Kasi doon sa panghuli, doon nadidetermine ng korte kung gaano yung pananagutang sibil. Kasi dito, yung kung nakasunod siya sa requirement ng batas, nakatulong siya sa Estado, na ipagtanggol yung karapatan ng Estado, na ipakulong lahat kung sino yung dapat ipakulong. Kaya karaniwan, hindi na siya sinasampahan ng criminal action. Ang natitira na lang yung civil liability. Kung kwentahin ngayon ng pamahalaan, ito isosoli mo to kasi lumitaw na nagkulang ka. So kung ikaw ay
Huwag mo sabihin na kung ikaw ay nakaligtas ka sa criminal prosecution, hindi ka na ididemanda, pero may pananagutan kang sibil. Ayun. Sa mga tweet, darating po yun doon sa bandang huli. Turo muna. Kaya lang sinasabi kasi ni Sec Boying, oo nga, nangyayari sa huli, Opo. pero meron din kanya sa Sa unahan. Unahan. Sa simula, oo. o sabi ko, opinion mo yan. Ako kasi, kung ano yung nakalagay sa batas, yun lang ang sinusunod ko. Ipakita mo sa akin, saan sa batas na nangyayari yung una. Wala naman siya, hindi, kanya, opinion ko yun eh. O sa opinion mo pala yan eh. Hindi naman mangingibabaw ang opinion mo doon sa sinasabi. Hindi, sir, alam naman niya yun, sir, di nangingibabaw ang opinion eh. Kaso pipilipitin nila yun. Huwag lang mapunta doon sa target. Doon sa mastermind, huwag lang mapunta doon. Tamo si Senator Marcoleta ang ganda ng paliwanag. Ikatututo natin nakakarinig. Pero yung mga yon, yung Blue Ribbon Chairman ngayon, pati yung si School Bukol, pati iba pa, hindi ka matututo eh. Sa kanila sasabihin eh, pagpuna ang gagawin nila. Pupunahin nila yung sarili nilang committee. Halimbawa, si Senator Marcoleta, bahagi ng committee niya. Pupunahin nila yan. Ay, ikaan niya, imbestigahan niya si Orly. Imbis na tulungan si Senator Marcoleta, kausapin, Senator Marcoleta, yung bang investigador, yung bang dinala mong testigo, ano ba yon? Sa muna, ano yon? Ipapaliwanag lalo sa behind the camera na, sige, ganito gawin natin. Iimbestigahan muna natin bago tayo mag-declare na hindi totoo to. Nuggets nyo? Ibig sabihin, ang nagaganap ngayon, paikot-ikot na lang. Dapat si Marcoleta, ang ginagawa ni Marcoleta ngayon, tama yung patunguan niya. Samantalang itong mga ibang senador, ano si School Bukol, pinaiikot-ikot lang. Hindi nila tinutumbok ano talagang dapat tumbukin. 'Di ba? Napakalinaw. Yun lang po, ito po isang edukasyon, isa pong maraming matututunan. Maraming salamat po sa inyong lahat.